Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikawalong araw ng ating pong pagsisimbang gabi. Isang tulog na lang, Pasko na. Isang tulog na lang, Pasko na. Wala pa rin. Sige, tingnan natin ha. Alamin lang muna natin yung, kasi ngayon, no, narinig natin sa kwento sa Ebanghelyo ang pagpapangalan kay San Juan Bautista. Juan ang kanyang pangalan. At pinaliwanag din doon, no, ni Elizabeth ang kanyang ama, o ni Zacarias kung bakit Juan ang pangalan. Pero babalikan natin yan maya-maya lang. Anong pangalan mo, ate? April. Bakit April? Pinanganak ka ba ng April? Bakit April? Birthday ni Papa. At sa tuwing mag-birthday ka, maaalala din yung Papa mo. Diba? Anong pangalan mo? Dwayne. Ano ba yon? Short ng duwende o Dwayne? Foreigner na Dwayne. Tingnan natin. Bakit Dwayne ang pinangalan? Anong kwento ng magulang? Hindi pa nakikwento? Hindi mo pa natatanong? Ano pong pangalan? Rona. Rona. Bakit Rona? Sunod daw po dito. Sinunod sa mga tita mo. Yung tita mo, letter R, letter O. Rona din. Lahat. Rona 1, Rona 2, Rona 3. Rona. Rona. Ano pong pangalan? Rodelio po. Rodelio. Bakit naman Rodelio? Parang sinunod lang ng magulang namin dyan. Puro letter. Sinunod ng magulang mo sa pangalan nila dahil lahat sila letter R. Ganun yung ano, no? Kayo po? Flora. Flora? Shona? Flora. Bakit po Flora? Bulaklak. Nung pinanganak ka, namulaklak ang paligid. Kaya Flora. Flora. Anong pangalan? Jojo po. Jojo. Bakit naman Jojo?
Sinunod po dun sa panganay na anak ng lolo ko na junior, kaya po Jojo. Pinangalan Junior, kaya Jojo. Maaga namatay yung uncle mo, kaya ipinangalan ka doon, Jojo, yung nickname. Kaya sa tuwing nandiyan ka, naalala nila yung tito mong namatay. Buhay na buhay sa iyo, no? Ano pong pangalan? Bubot po. Ha? Bubot. 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 Bakit daw? Yung totoong pangalan niya na, Bubot. Ano? Palayaw. Yung totoong pangalan. Sita. From Carmencita, ang tawag sa iyo ngayon, Bubot. Palayaw, Bubot. Minsan nakakatawa din, no? Ang ganda-ganda ng pangalan natin. Tapos yung Palayaw, ang layo doon sa pinaka-pangalan, no? Bakit daw Carmencita ang pinangalan? Wala po, sinunod lang sa nanay ko. Sinunod sa pangalan ng nanay at tatay. Kayo po. Rosario. Rosario. October ka. Ferrari po. February. Bakit Rosario sa buwan ng February? Bakit Rosario po? Inanuno lang po sa rosary. Anong pinanganak ka? Hawak yung rosary, no? Anong papangalan natin? Nagdidelirio pa yung nanay, di ba, no? Anong pangalan ng bata? Rosario. Kayo po, ano pong pangalan? Mercedes. Mercedes. Bakit daw Mercedes? Po alam. Niyo alam, pangarap ng tatay niyo magkaroon ng Mercedes? Hindi alam. Ano pong pangalan? Mayet po. Mayet. Mayet. Bakit daw Mayet? Ayaw ko lang yung father. Yung totoong pangalan? Mape po. Mape. Yung subject? Mape. Unang Maria. Maria Fe. Mape. Alam ko yung Mape, yung subject, yung Mape. M-A-P-E, no? Kayo po? Maria Merna. Maria Merna. Ay yung patalo sa Mape. Gusto nyo mas mahaba. Maria Merna. Bakit Merna? Kasi po, yung nanganganak po ang mother ko. Panay panalangin niya po sa Mama Mary na hindi siya mahirapan. Doon po siya nananalig. Yung pangalan naging Maria Mirna. Mirna, Merna. Merna. Merna talaga. Kayo po? Ready. 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 Freddy. Freddy. Bakit po Freddy? Nung may pangalan sa akin ang magulang. Yun lang ang naisip ng pangalan. Nay. Nay ba o ano? Maliit lang. Wilfreda po. Wilfreda. Bakit daw po Wilfreda? Yung kambal nyo, Wilfredo. Wilfreda. Hindi ko po alam. Hindi ko. Hindi niya na natanong. Buhay pa ba ang mga magulang? Lana. Ano pong pangalan? Maria I.C. I.C.Y. A-double-C. I-double-C-Y. Maiba lang, no? Double C-Y. Bakit I.C.? Maria I.C. Yan po sa mother ko. Kung I.C. Kung I.C. hindi alam. Kaya pa ba doon? Hindi. Bakit daw? Anong pangalan? Kaya naman eh. Anong pangalan? Ikaw po ba yung tinatanong ko? Anong pangalan po niya? Ya Elizabeth. Maria Elizabeth. Bakit po Maria? Anak niyo po Apo? Apo. Bakit po Maria Elizabeth? Alam po ng ate ko sa pinsan namin. Pinangalan ng ate mo sa pinsan ng pinsan niyo. Alam niyo ba talaga sino yung magulang ng batang to? Kayo po, ano pong pangalan? Mary Rose. Bakit po Mary Rose? Tinunod kay Mami. Sosyal ha? Mami. Ano pong pangalan? Joy po. Joy. Joy.
Joy, totoo po yun, Joy? Bakit daw po, Joy? Na po parang kasi nung nagbubuntis ako ng nanay ko, nalalaglag. Pinagbubuntis ka, tapos nabuhay, Joy. Galak niya. Kumpleto ako na hindi pa rin. So, parang yung dating kalungkutan, naging kaligayahan na. Okay. Mayroon pa bang gusto? Baka alas 8 na, hindi pa tayo tapos, no? Sige po. Kayo po, gusto niyo? Okay. Tinanong ko lang po, no, dahil gaya nga na nabanggit ko kanina, ang pangalang Juan, ibig sabihin, pagpapala, pinagpala ng Panginoon. At sa tuwing tatawagin si Juan, sa tuwing makikita si Juan, ang maikikwento nila ay kung paano sila pinagpala ng Diyos. Yung kwento, mahalaga po yung background kung bakit yun yung pangalan. Kasi ito rin yung nagbibigay ng identity sa iyo. Ito rin yung bukod sa identity, lalo tigit, ito yung magpapaalala sa iyo kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya nga ipinagmamalaki ni Zacarias, ni Elizabeth, na Juan ang pangalan. Hindi isusunod sa kanyang sa pangalan ng Ama kasi alam nila na ito ay mayroong sariling pagkatao, may sariling identity, may sariling misyon na dapat niyang gampanan. Bagamat gusto sana ng karamihan ng mga magulang na sila ay maging katulad ng kanilang mga anak, pero pakatandaan ninyo, mayroon silang sariling identity. Bawat isa sa atin may sariling identity. Sa pangalan pa lang nagsisimula. Kaya pakaiingat tayo sa pagbibigay ng pangalan. Sabi ko kanina, kapag tinatawag ba ang pangalan mo, ay nagbibigay ito sa iyo ng kumpiyansa sa sarili, o pag tinatawag ka, ay lalong parang bumababa ang self-confidence ng isang tao. Ang mga magulang, pag-isipan naman ng mabuti. At ikwento nyo siyempre, bakit ito yung pangalan? Sa mga nandito po, kung sakasakaling buhay pa ang mga magulang ninyo, tanungin ninyo kung bakit, ano yung background, para maintindihan niya o rin niya kung ano ba itong nangyayari sa kanya. Kasi hanggang hindi niya ito naintindihan, magugulo yan. Kasi iba yung tawag sa kanya doon sa dapat na ikinikilos niya. O yung kinikilos niya, hindi tumutugma doon sa kanyang pangalan. Dwayne, tanong mo bakit Dwayne? Baka may karugtong pa Ganda na, Ganda ng pangalan, di ba? Pangalan pa lang, ipagmamalaki mo na. Pero lalo tigin, pangalan pa lang, ito yung laging nandito, paano kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. Sa mga magulang, ulitin ko po, importante ang pagbibigay ng pangalan. Identity po yan. Kaya ayus-ayusin nyo ang pagbibigay ng pangalan. Hindi ko alam kung ilan ba ang pinangalan sa Yolanda. Kasi nung pinanganak, panahon ng Yolanda. Hindi ko alam kung may pinangalan na ng coronavirus. O virus. Bakit virus? Kasi po sa COVID. Pero yung akala natin wala lang, walang epekto. Pero yung pangalan pa lang malaking epekto na sa mentality ng bata habang siya ay lumalaki. Pero importante yung nalalaman kung ano yung background. Marami sa mga magulang frustrated. At yung kanilang mga frustrations, ipapangalan sa bata. Dahil gustong magkakotse, Vios. Kasi sa tuwing makikita mo si Vios, may pangarap ako, hindi pa natutupad. Either nagpupursigi ka, o kaya naman ay
pag nakikita mo yung bata, nagagalit ka o kaya na-frustrate ka lalo. Ipapangalan mo sa partner mo, ipapangalan mo sa asawa, ipapangalan mo sa asawang lalaki. Pag nagkahiwalay kayo, pag nag-away kayo, kanino ang bunton ng galit? Doon sa bata. Kasi sa tuwing tatawagin mo naman yung bata, maaalala mo kung paano ka niloko ng taong yon. Yung ganda-ganda ng pangalan, Alfredo. O ngayon, si Alfredo, nagloko. Paano mo ngayon tatawagin si Alfredo na anak mo? At tandaan nyo din po, no? Yung mga pangalan natin, meron po kasing iba, no? O karamihan, nung binubuo ninyo yung pangalan ng bata, diba? May proseso kasi yan eh. Nung binubuo ninyo yan. At tandaan mo din, kung ipinangalan ito sa iyo, tanggapin mo. Bunga yan ng kanilang pagmamahalan. Bunga yan ng kanilang respeto sa isang tao. Bunga yan ng kanilang paggalang doon sa isang tao kung bakit yan ang ipinangalan sa iyo. Ngayon kasi parang bahagi ng kalayaan natin, hindi ko alam, ilan ba sa inyo ang gustong palitan ng kanyang pangalan? Kung may pera lang, no? Kasi ngayon pwede mo nang baguhin eh. Kung may pera ka, pumunta ka sa lawyer, kung magpetisyon ka, ayoko po nang ipinangalan sa akin ng magulang ko. Ito po ang gusto kong pangalan. Kung ano ang nakasulat, no? Sa birth certificate. Lala ko tuloy yung birth certificate ko, no? Ang hirap ayusin ng pangalan ko, no? Kasi unang-una yung birth certificate ko, walang pangalan. Sumunod na inayos ko, wala akong kasarian. No? Pwede pala akong LGBTQIA++, no? Kasi di ba pagkukuha ka, kasi document yan eh. Kasi yan yung pagkakakilala mo eh. Nung may pangalan na, wrong spelling naman yung pangalan. Ba ito? Ayus-ayusin ninyo, no? Kaya minsan pag nagpapabinyag tayo, yung mga staff natin, talagang binubusisi. Kasi magpapangalan ka, ikaw mismo hindi mo alam ang spelling ng pangalan. Wala lang. Makiuso lang, makiganda lang. Iba, nagpapangalan, tinamad lang. Ito na lang po. Mahalaga yung pangalan mo. Mahalaga po ang pangalan na ibinibigay sa atin. Kaya yung sa pangalan pa lang, mapapasabi ka na, magiging ano kaya ang batang ito? Si Dwayne. Magiging ano kaya si Dwayne paglaki? Magiging pari kaya si Dwayne? Diba? Nakakalungkot minsan, ang may pangalan, no? May pangalan ka naman talaga kung ano yung tunay mong pangalan. Pero papangalanan ka pa ng mismong pamilya, mismong magulang, base sa iyong kaanyuan, base sa iyong physical na feature. Dahil may balat ka, pangalan mo, balat. Dahil duling ka, ang pangalan mo, double. Dahil mataba ka, ang pangalan mo, chubby. Sa kulay, nog-nog, negro. Kaya pag naglalakad dito, naglalaro dito, tinatawag, negro. Doon pala, wala na eh. Yung sa mindset niya, negro ako eh. So ano pang pag sinabing negro? Iba naman. Kulang lang ng ngipin, bungal na ang tawag. Lalong-lalo na po, mga magulang, ha? Huwag niyong tatawagin ang inyong mga anak ng kung anumang mga mura. Tawagin niyo sa kalye, oy, GAGO, pasok. Yun ba yung nasa birth certificate niya? Gago ba yung nakalagay doon? Kala natin wala lang, pero seryosong usapin ang pagpapangalan sa atin.
Yan ay hindi lang basta pangalan mo, karugtong yan ng kwento ng buhay ng mga magulang mo kung paano sila kumilos, kung paano sila sinamahan ng Diyos. Kaya pahalagahan mo din, ha? At ipakilala mo din sa pamamagitan ng ating mga pangalan, lalo tigin ang nagbigay sa atin ng buhay, ang Diyos. Banggitin nyo nga po yung tunay ninyong pangalan. Sabay-sabay po tayo. Yung totoong pangalan, ha? 1, 2, go. Douglas. Ang haba nung sa inyo, no? Sana po, no? Be proud. Yung pangalan mo, yan ang pangalan na nakasulat sa langit. Gamitin mo, ipagmalaki mo. Amen?